Medyo umiingay na yung tuhod ko, Tapos pag gagalaw ko, lalo pag gising ko sa umaga parang ang tigas. Bababa ako ng hagdanan, masakit din. Palala na palala hanggang namamagana. Maraming naooperahan ko, lalo na sa tuhod, 'di ba? Kaya nga, number one talaga, magpapapayat kayo. Siyempre tumatanda tayo, yung production natin ng collagen sa ating, joints nababawasan. Medyo gagaling, pero after 6 months babalik ulit yun. Kaya nga palala ng palala. Kumusta mga kababayan? Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph, ang YouTube channel na nag specialize sa inyong mga sakit ng katawan. Anyway, pag-uusapan natin ngayon ang isa sa mga common na pampasakit ng mga kasukasuan ng mga Pilipino at yan ang tinatawag na osteoarthritis. Siyempre, nandito ngayon to discuss that is a doctor who specializes in exactly this kind of condition. Ang ating medical director, si Dr. Anthony So. So, Doc, ano po ba ang osteoarthritis? Okay, ang osteoarthritis, osteo is bone, itis is, inflammation, pero ang gitna nun osteoarthritis, ang arthri is joint, okay? So, may bone, joint, inflammation. So, kung namamaga ang, kasukasuan mo, sa tuhod mo, sa hips mo, yun ang osteoarthritis. Okay, so basta kahit anong joint, Doc? Kahit anong Kahit sa wrist, siko, 'pag yes sir, namaga, osteoarthritis. osteoarthritis. Pero usually yun dahil sa edad natin, yan ang osteoarthritis. Pero 'pag namamaga lang, pero bata ka pa, ang tawag diyan, arthritis lang. So, puwede pala kahit bata. Usually naririnig mo arthritis sa matanda, eh. Maraming klaseng arthritis sa bata. Yung nagagalit ka, sinuntok mo yung pader, di namamaga dito, arthritis ang tawag doon. Pero may mga iba na juvenile rheumatoid arthritis, yung nakakaawa. Bata pa lang, kailangang uminom ng mga steroids at anti-inflammatory para makontrol lang ang, pamamagaan ng, katawan. Although ibang klaseng arthritis naman 'yan, Ibang 'di ba, klase Doc? pong arthritis po, opo. Basta, napaka-broad kasi ng arthritis, 'di Kaya ba, nga po, Doc? opo. Basta sakit sa joint, arthritis na. Yun, yung 'pag namamaga o sakit sa joint, arthritis na. Pero ang arthritis, meron tayong pinaka-common, osteoarthritis, sakit ng mga matanda, tinatawag ko sakit ng mga bata. Tapos merong, rheumatoid arthritis, yung mga genetics. Tapos meron pa siyang gouty arthritis, tungkol sa gout, yung uric acid. Tapos meron pa siyang juvenile rheumatoid arthritis, meron pang systemic lupus erythematosus na arthritis. Ang dami po. Ang dami 'no, Doc. Pero for now, let's focus on osteoarthritis. Yes. Doc, anong symptoms nito? Okay. Ang symptoms nito, may mga iba 'pag bago-bago pa lang, uy, parang 'pag tumatayo ko gano'n. Medyo umiingay na yung tuhod ko, Tapos 'pag gagalaw ko, uy, parang medyo matigas. Lalo pag gising ko sa umaga parang ang tigas. Yun, then after that, bababa ako ng hagdanan, masakit din. Then palala ng palala hanggang namamagana. Tapos sa huli, may balikuna, yung nagiging sakang, yun. Tapos nagiging bow-legged. Yun. So, Doc, just to be clear, ito yung namamaga ng parang walang obvious na dahilan. So, hindi ka naman natapilok or nabangga tapos namaga bigla, osteoarthritis. Yun, 'pag gano'n, kung nabaga bigla, usually kung isa lang, che-check natin yung, uric acid, baka may uric acid. Pero kung sa tuhod naman yun medyo dahil weight bearing kasi yan, karga natin yan, may shocks yan, yung shock absorber nasira, yun mukhang osteoarthritis na yun. Tapos medyo more than 40 years old ka na, kaya nga palagi sinasabi natin, life begins To deteriorate. at 40 years old. Okay. Kung suspecha mo, Doc, or osteoarthritis yan, anong klaseng doktor yung pwede natin puntahan? Okay. Number one, sa amin, sa rehab medicine na doktor. Number two, yung mga orthopedic doctors. And mga internal medicine doctors. Very common kasi ang osteoarthritis. Sa Amerika nga, 32 million na sa Amerika pa lang na may osteoarthritis na. So, ang dami. Ang dami ho. Eh, nasa 300 million population nila, mga 10% halos, Doc? Almost the same sa atin. Okay. So, kung sa family doctor mas komportable kayo, pwede naman na, Doc? Yes na yes. Okay. So, Doc, ano maaasahan ng mga tao? Alam niyo naman ng Pilipino medyo takot magpa-doktor para malaman yung sakit or meron silang kinatatakutan na gagawin sa kanila. Anong puwedeng asahan ng pasyente 'pag pumunta sa inyo? Okay. 'Pag pumunta sa amin, siyempre tatanong namin, "Ano bang ginawa ninyo? Baka malaki ang mga kilogram na binubuhat ninyo, at na-spray or strain. Then, matagal na ba 'yan? Anong nangyari?" 'Yun, ikukuwento nila. Then afterwards, 'pag, kailangan natin pa-X-ray, papa-X-ray natin. At kung lalo na kung may arthritis dito sa likod,
at medyo malala at naiipit na yung ugat, baka pwede tayong magpa-MRI. Okay. So, maraming mga test na pwede depende sa condition, I guess. Coach. Yes, coach. May physical examination din po Yes, sa inyo? coach. Oho. So, in-examine namin. Ano ba yan? Tendon ba lang ba yan? Kasi 'pag masakit 'tong joint ko dito, pero 'pag ginano namin, uy, yung litid pala yung masakit, hindi arthritis yan, litid lang yan. Yun ang masakit, tendinitis ang tawag natin diyan. Okay. So, Doc, marami bang umaabot sa MRI kasi alam natin medyo may gastos 'yon or minority lang sila na pinapa-test niyo ng gano'n? Sa akin minority lang, usually nagbibigay muna akong gamot, therapy muna, bago tayo magpa-MRI kung talagang malala na talaga. That's 1%, 2% of the case lang. So, maliit lang yung Maliit lang. chance na tatamaan kayo ng significant na gastos dito. Yung sa therapy kasi nasa hundreds of pesos lang per session, di ba, Doc? Yes. Okay. Leading to that, so alam na natin anong doktor pupuntahan, alam na natin sintomas. Ano yung maaasahan nilang treatments na nilalapat niyo, Doc? Una-una, kapagka sa bahay lang, kunwari hindi naman ganyan kasakit, kung joint yan, pwede kang mag-warm compress or cold compress. Kapag tandaan nyo, pagka mainit, yon mag-cold compress tayo. Pero 'pag normal lang, pwede ka naman mag-warm compress or kung sanay ka sa cold compress, bakit hindi? Sa joint, sa kasukasuan, warm or cold compress will do. Then kung gusto mo mag-alternate din, walang problema rin. Then mga around 20 minutes, 3 times a day. Then, minsan-minsan gentle range of motion, galaw-galaw para hindi tumigas ang kasukasuan at kung medyo masakit ang tuhod mo at medyo chubby-chubby konti, magbawas konti ng, bigat at iwasan yung mga smoking, mga pag-aalak, medyo may apekto rin yun. So, yung mga nagpapa-inflame po, Doc, Yes. kasi sabi niyo namaga, di ba? Kaya lagi niyo name-mention sa episodes natin 'pag may inflammation, kung binawasan mo yung mga bawal, Yes. nakakatulong, di ba? Yes, yung mga sugar din, processed food, yun. So, kung Bawasan natin. hindi home remedy, Doc, kung prescribe niyo mag-therapy sila sa center or sa ospital, ano yung mga usual na nangyayari sa therapy center? Usually, namabaga, number 1 tatanungin ko, bigyan na kita ng non-steroidal anti-inflammatory, yung mga ibuprofen, yung mga naproxen, yung mga indomethacin, gano'n. Sasabihin, "Hindi Dok, takot ako sa gamot kasi baka masira ang atay ko tsaka bato ko." Sige, gawin natin, ito muna, mag-therapy muna tayo. Or kung hindi, sasabihin ko, subukan natin 3 araw lang muna para matanggal yung pamamaga. Kasi minsan 'pag namamaga, kunwari namamaga ang ngipin mo, 'pag hindi ka uminom at magtanggal ng pamamaga, mahirap, eh. So, kailangan kong tanggalin muna yung pamamaga, then after that, tsaka na tayo magbigay ng ibang gamot na mas kidney friendly. Tama yung sinabi niyo, Doc, kasi kunyari papastahan ka o bubunutan ka, kailangan munang mawala yung pamamaga, hindi naman gagawin ng dentista yon. So, same rin sa inyo, di ba? Yes. Okay. So, yung mga Korea-Koreante, Doc, ginagawa rin po ba yon sa therapy? So, sa therapy, depende sa lugar. So, merong warm compress, may TENS, yung kuryente sinasabi niya, trans-electrical nerve stimulation na masarap na kuryente, walang lasa kaso lang maganda sa pakiramdam. TENS, tapos minsan-minsan may ultrasound tayo na hindi pambuntis pero para deep heating modality yan, maganda sa joints natin. Kung masakit ang likod mo, pwede tayong mag-traction, then exercises. And ngayon may mga sobrang mga high-tech na ngayon, yung mga laser, yung mga TICAR, yun kasama rin doon. Okay. So, maraming puwedeng gawin para mabawasan ho yung sakit mo, Doc. Usually, ilang sessions ng therapy, Doc, bago mabawasan or depende ba sa tao 'yan? Depende talaga sa tao. May mga iba nga, after 1 session, "Dok, okey na ako." Ano eh? Pero yung iba naman, isang taon na, tuloy-tuloy pa rin therapy. So, talagang ang laki ng diferensya talaga ng tao. Akala ko matagal pa 'to, masakit talaga 'to, eh. After 3 sessions, gumaling na. Okay, sige, huwag na tayong magkita. Okay, very good. So, at least, Doc, kumbaga maraming ways para i-combat. Meron gamot, meron walang kasamang gamot. Maraming options. Yes. May naoperahan ba para sa arthritis, Doc? Okay, meron at maraming naooperahan. Yung kaya nga usually sinasabi ko, lalo na sa tuhod, 'di ba? Knee replacement tsaka hips, knee replacement. Kaya nga number 1 talaga, magpapapayat kayo. Para para yung bigat, mas mababawasan yung cartilage natin, yung sa patilya, para hindi numipis kaagad. So, kailangan natin talaga pumayat, okay? Then siyempre kung trabaho mo, tumatakbo, tapos overuse, kaya nga inoopera, tinatanggal yung ang tawag diyan yung head, femoral head,
tapos pinapalit ng bakal para makalakad kayo na hindi nagkikiskisan ang buto at saka buto. Okay. So, ah, siguro mahal 'yan ano, yung gano'ng opera. Lalo na yung hip replacement, Yes. 'di ba? Yung bakal, it ranges from 30,000 to 90,000 or 150,000. Bakal pa lang yan, 150,000. Bakal pa lang yun. Depende na kung may bipolar, unipolar, yun. Bakal pa lang yun. Iba pa yung fee ng doktor, iba Iba- pa yung sa hospital, 'di Iba ba? pa ang hospital, iba pa yung mga gamot, iba pa yung therapy. Abot siguro ng 100,000 'yan, no, Dok? So, ayan, pili kayo, papayat or ano, or opera. Wag naman sana yung opera. Pero alam niyo, Dok, madali lang sabihin yung magpapayat, pero 'di ba, maraming tao talaga na kung 20 years ka ng malaki, Oh. tapos parang yung tita ko na nagpatingin kay Doc, mga 20 years na siya malaki, tapos sinabi ni Doc magpapayat. Sabi niya, "Para mo na akong sinabing mamatay, Doc." Sabi niya ganyan. Tama nga naman. Mm. Oo. Sa Pampanga pa sila. Oo. Ang sarap kumain. Naku, patay. Yun, pero sabi niyo nga, logical eh. 'Pag pumayat ka, less yung bine-bear na weight ng joints mo, less yung arthritis mo, 'di ba, Doc? Pili ka ng masakit sa katawan mo. Okay, so, meron bang ways para iwasan 'to, Doc? At may mga supplements din ba na nakakatulong dito para i-maintain? Yes. So, number 1, pinapa-exercise natin para lumakas man lang yung muscles para magsuporta. Kunwari, tuhod, di ba? May arthritis na. Ang arthritis kasi, hindi lang yung sa patilya. Kasama rin buto na naging marupok at yung litid, nagkakaproblema rin. So, papalakasin natin pati yung muscles. Papalakasin natin kasi pag masakit, ayaw na niyan galawin. Yung muscles liliit. So, papalakasin natin yung muscles natin. Dahan-dahan, hindi yung talagang gagano-gano ka. Ang may exercise tayo, tawag din isometrics, yung pinapatigas lang muna para hindi mag-rub. Okay, isometrics ang tawag natin doon. Pinapalakas ng muscles. Then kapag malakas ang muscles, stable siya, hindi siya magalaw. So mas hindi masakit. Okay? Then after that, proper kung paano maglipat-lipat, proper back mechanics, paano magbuhat, yun, tuturuin natin lahat yon. Then mga supplement, mga collagen, number 1, yung binibigay ko, collagen. Then vitamin D, maganda rin yun. Vitamin C, maganda rin. Okay. Actually, maraming nakaka-underestimate ng value ng mga supplements, pero mas maganda pa nga yan kaysa sa mga pain reliever, Doc, kasi pipigilan talaga yung pag-arthritis in the first place. Yan, babagalan niya ang pagninipis. Kasi ang supplements yun, hindi ka masyadong mag-aalala sa atay tsaka kidney mo. Yes. Unlike yung mga pain reliever, mas may risk. Yes, sir. Doc, eto, sa mga nagte-therapy tsaka mga nasa surgery, ano usually yung prognosis o yung kalalabasan? Maganda ba o hindi? So, sa therapy, 50-50. Siyempre, kung medyo malala na, therapy ka, tapos medyo malaki pa, siyempre, tumatanda tayo. Yung production natin ng collagen sa ating joints, nababawasan. Medyo gagaling. Gagaling naman. Pero after 6 months, babalik ulit yun. Or after 1 year, babalik ulit yun. Kaya nga, palala ng palala. Okay? Kaya nga sinasabi ko nga sa kanila, sana, pinagdadasal ko, sana lumala ng lumala ang joints mo. Tatataka sila, Dok, bakit sasakit yung joints ko? Lalala. Kasi habang tumatanda ka, lalala yun eh. So parang, sana pumuti na pumuti yung buhok mo. Ibig sabihin, mahaba yung Oo, sana mahaba ang buhay mo eh. Pag dumating ka ng 100 taon, kung hindi masira yung mga kasukaso mo, ewan ko na. Yun. Pero pagkatapos nun, may options naman, surgery. Yun. Pero ayaw rin naman tayo ng surgery dahil sa price. Tapos yung risk, yung baka may nangyari sa anesthesia, something. Yun ang ayaw natin. Then, yung may mga iba, mga failed surgery, yun ang kinatatakutan natin. Kaya nga ayaw natin mag-surgery muna. Pero pag na-surgery kayo, at least matibay na, pwede kayong lumakad. Kasi kung hari, galawang tuhod mo, masakit na. Hindi ka na nakakalakwat siya. Tapos puro gamot ka na ng gamot. Ay pa-opera ka na. Oo nga. Kesa sirain ng gamot yung katawan mo. Yes. Oo nga. Tama naman yung sinabi ni Doc. Yun, super dami pala. Pero ang maganda dyan, sabi nga ni Doc, bago ka umabot dun sa worst case scenario na either hindi ka na makalakad o kailangan mo mag-surgery, ang dami mo pang pwedeng gawin bago ka umantong dun. So, yung papayat, healthy lifestyle, supplements, therapy, dami. So, yun, dami nating natutunan din kay Doc ngayon. Siyempre, linya niya itong mga sakit-sakit ng katawan na to. Anyway, this has been Glenn of Medico.ph along with my partner, our medical director, si Dr. Anthony So, saying stay happy, stay healthy, sana pain-free din. And we'll see you sa next episode. Bye-bye!